talaga pong nakaka-bless. I remember nung last Sunday, hindi ko talaga mapigilang umiyak noon. Kasi remembering how I work, like anong klaseng tao ko before, and of course hanggang ngayon naman, talagang I just couldn't imagine na God would even chose to show mercy sa akin. To give you context ko, siguro, for 7 or 8 years, I've been suffering for depression. And that led me all those years to just give up on believing God. Well, in the first place, looking back, hindi ko naman yata talaga kilala si Lord, no? So, hindi ko rin masasabi na, I gave up on God, no? So, I could say na, back then, I believe in God, pero on a imaginative God na create ko sa utak ko, no? So, what I'm saying is, I was ignorant, no, of the righteousness of God. Okay? Of course, for someone na ganon, it's normal talaga to, I will admit, no, I hated God for that duration, for as long as I remember. Sorry to say that. Pero, yun po, so for those past few years talagang, I couldn't find yung meaning of life to the point na gusto ko na lang i-end it, no? Because, to be honest, yung depression is a serious condition. Hindi lang siya basta depressed. It's like your mind is, it's like you are a prisoner of your own mind. Ganun siya. And then, what happened was, somehow, on the 8th year, God allowed to recover me from that state. And I tried to make sense out of it. Kasi, imagine, a quarter of my life was spent hating God. Why did you do this to me? What did I do to deserve this? Diba? I don't know kung merong kayong episodes ng ganun sa buhay ninyo, pero ganun nangyayari talaga eh. I couldn't deny that. Kaya nga nung Sunday talagang iyak ako. Kasi I remember the nights that I was angry at God, no? I was sorry, but I was cursing Him for what nangyayari sa akin. Ganyan. Yun. After that, I felt bitter. No? Although I recovered, pero yung bitterness for that 8 long years, no? For suffering, for being suicidal. Sabi ko, sayang, yung panahon. Kasi I was 24 na nun eh. No? Sayang, no? So, from 16 to 24, I could have done a lot. Pwede siguro kung, alam mo yun? Siguro by that time, nagka-girlfriend na ako. Kasi wala eh. No? Imposible yun dahil the state of mind talaga out of whack. And I could have enjoyed life like any other normal kids at my age. Pero hindi. So, ayun no, I remember noon, sige, wag na ako na. Pero, sige, yung malaman. Okay, so, at one point, yung crush ko even said to me nung college, ano ba to? Napaka-antisocial. So, ayan, napakasakit na. Anyway, moving forward. Ayun, bitterness, no? Andun siya. And I spent another 2 years finding how I can reconcile to. If by that time, I know that wala nang God, no? I was agnostic. Didn't believe in God anymore. Pero somehow, at the back of my mind, but why am I still here? Bakit God still allows me to live? So, luckily, God bring me someone. She introduced me, unti-unti sa kanya, through her faith. Okay, so that in the person of Kim,
So, ano po siya, best friend po siya ni Sis Arian. Matagal na po siya silang nasa church before, kids pa sila. So, yun, no? And come pandemic, I didn't know back then, but dito mo natin nakikita yung sovereignty ni God. Kasi I was looking for an extra money. Okay, so I think, the best way to earn money sa real estate. Tama. Prinamote, no, but seriously. So I was looking for treasure, pero what I found was God, the best treasure that I could know of, di ba? So, uwian nun, I didn't know, no, pero si Sis Jean may dala-dalang Bible, she took me aside, and she shared me the good news of salvation kay Jesus Christ. And what can I say? I accepted. Diba? From there, yun na po yung turning point. Pero hindi naman basta madali yan. No? Nung sumalak po ako sa Evangelism Explosion, tatandaan ko po yun. Senior, kasi pinagawa kami ng testimony, di ba, story, salvation story. So I made it. Habang sinusulat ko yun, pumasok na naman sa akin yung 8 cruel years ko. Sabi ko, minessage ko po talaga si Sis Arian. Sis Arian, paano ko ito i-share to sa someone? Eh kung even in my heart, I still feel bitter doon sa 8 years na yun. No? Forget ko sinabi mo talaga ng Sis Arian, but siguro kinalaunan na sabi nga ni Sis Arian, Muslim wala na. Knowing Him makes you even love Him more. No? So, nung tumagal, that bitterness turned into me being humbled by God. Kasi in the first place, sino ba ako, di ba? I didn't even know Him, pero yung experience na yun, He showed me that even a person like me who is a God-hater, di ba? He showed compassion to me, and nagkaroon siya ng mercy sa akin. That just says a lot sa Panginoon natin, di ba? So, ayun, and now, thankfully, it's not by my own will, but God uses me naman to disciple kids and young adults. So, ito nakakatuwa lang kasi nung one time may dinidisciple ako, si Rin, one-on-one kami noon, and then I shared my testimony, and then napasambit siya na, sabi niya, ay, galing pala ni Lord. So, natuwa din ako doon, no? Kasi through my experience, nakita niya yung glory ni God, diba? So, ang aking buhay. Ayun. So, what I'm just trying to point here, diba, is, kung hindi ako, nilapitan ni Sis Jean, no? Kung if they allow just word to be word, no? If they haven't become, they haven't been intentional in sharing the gospel to other people, I will not be standing here. I will not be, right now, no, I am unashamed, even though I have weakness. Sabi sa kanina. Po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong presensya, sa iyong awitin, Lord, na pinagkaloob sa amin. We thank you, Lord, for this worship experience, O God, na kami po ay nakakaramdam, Panginoon, ng inyong pong pag-comfort, Lord. And we thank you, Lord, that every once a week, nandito po kami, and for us to rest, yung aming pong soul ay makapagpahinga. At ganoon din, Panginoon, ay patuloy kaming nagtitiwala sa inyong sovereignty. That you are sovereign sa aming pong trials, sa aming pong buhay, sa aming pong salvation, Lord. Even sa aming pong misyon, aming Ama, to evangelize and reach out our neighbors, which we thank you, Lord. Patuloy niyo kami samahan ngayong hapon, kayo, Panginoon, bigay ng pag-unawa sa amin, O God. Sa inyo po ang kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Noong January 13, 2012, may isa pong barko, ang pangalan po is Costa Concordia, na may sakay po ng 4,200 passengers.
and crew. Papunta ho sila doon po sa Italy. Doon ho sa Mediterranean Sea. At yung captain ho ay umalis ho siya doon sa planned course. Pumunta siya po ay nag-drift sa iba pong course hanggang sa tumama po yung ship sa isang matigas na reef at doon ho nagsimula magkaroon ng leak. And eventually ho, nag-sink po ang ship. Ito pong captain ho na to, by the name of Captain Chetino, iniwanan niya po yung ship. Instead ho na ligtas ho yung mga taong sakay. At inuna niya po iligtas yung kanyang sarili. Sa phone conversation ho, sa Coast Guard Commander, tsaka si Kapitan Chetino, tinanong ho siya ng Coast Commander, ilan ang mga taong sakay, ilan ang babae, ilan ang mga bata. Hindi ho niya masagot ng maayos. Ang sinasabi niya lang ho, madilim doon, wala kaming makita. Sabi ho ng Commander ng Coast Guard, kanina ka pa, sabi ng ganyan, bakit di ka bumalik doon at tulungan at hanapin sila? At the end of the incident, yung captain po ay naaresto dahil sa kanyang failure to do his duty. At namatay po ang marami po doon sa senaryo. Every day tayo po ay napapaligiran ng mga tao, who are dying. They're dying because of sin. They're dying because they don't have Jesus. No, they're dying because they are not yet saved. And alam ho natin, ang destination ho natin is either hell or heaven. Right? Wala akong purgatory. At kung everyday may namamatay, so that means everyday meron hong napupunta po sa impyerno. At katulad ho ng Captain Chetino, if we do not do our duty, if we abandon our ship, if we abandon yung mission ng Lord na binigay niya sa atin as Christians, we will also fail our commander who is the Lord Jesus Christ. Si Christopher Sergio ay isang basketball player. Noong May 1998, siya po ay kasama ng kanyang mga kaibigan na baril ho sa kaliwang chest. Pumasok ko yung bullet sa loob po ng aorta ho niya. Tinulungan ho siya ng mga kaibigan ho niya at dinala ho siya doon sa hospital, doon ho sa emergency room. Ang problema ho, hindi ho sila makapasok. And then, nangihingi po sila ng tulong doon po sa staff ng hospital. Ang sabi po ng staff ng hospital, hindi namin kayang tulungan. Hindi namin po tulungan yung tao pag nasa labas ng hospital. Eventually ho, may policeman na dumating. Tinulungan ho sila na ipasok yung wheelchair ho sa loob. At dali-dali ho, pinasok ko si Christopher. But it was too late. Christopher died about an hour later. It's too late already. Maraming beses ho ang church o tayo ang mananampalataya ay may pagkakataon to preach the gospel, to share the gospel, but we rather chose, pinipili ho natin, makontento na lang ho sa tayo na lang, sa atin na lang. Ay katulad ng Captain Chetino, mas minabuti niya iligtas yung sarili niya lang kaysa iligtas yung ibang namamatay. Mga kapatid, ngayong hapon po, itong turo po na to is a reminder of the Lord para po sa ating lahat. Sabi ho ni Leonard Ravenhill, could a mariner sit idle if he heard the drowning cry? Yung isa bang marinero, uupo na lang siya pag meron ba siya nakikitang nalulunod? Or kung may doktor ba na isa na nakikita niya na may namamatay na pasyente, hahayaan lang ba niya? O may isang bumbero na may nasusunog ho, hahayaan lang ba niya yung nasusunog? Ikaw ba ay mananatiling nakaupo habang marami hong sa labas ang nawawala ho ang kaluluwa at nanghahanap at nangangailangan ho ng ebanghelyo? Sa atin hong pagkapatuloy ho bilang iglesia, tayo po ay maglilimang taon na. At bilang iglesia,
sa mga bago lang ho dito, nagsimula po ang ating iglesia bilang house church. No, nagsimula ho tayo na 6 lang ho tayo. Every Sunday, palipat-lipat po yung house na pinagaganapan ho natin until nagsettle po tayo dun sa Tuyo. And eventually ho, ang Lord ho ay nagpadala ho ng mga tao po sa atin hanggang sa lumipat po tayo dito ng 2019. Kaya ho, tayo po ay magsa-celebrate na ng ika-5 anniversary ho next year. No, February 2024. Bilang isang bagong church, hindi na ho tayo pioneering church, tapos na ho yung 3 years. Pero bago pa rin ho tayo maiko-consider, napakaganda ho na maintindihan ho natin yung ganito pong klaseng turo. Dahil marami hong churches na umabot na ng 20, 30, 40 years at nakalimutan na ho nila yung kanilang unang pag-ibig as a church sa Lord. Yung mission ho ng church. At dahil po doon, marami hong churches dying, sabi ho. Sabi yun ni Curry Newop, isang sikat ho na leadership teacher sa Amerika ho. Sabi niya, a subtle sign of a dying church is that it has completely given up on evangelism. Yung isang church ho na dying na or mamamatay na ho, ay yun ho yung church na kinalimutan na ho yung pag-evangelize. Na kung saan yung kanilang mga resources, no, ay nakafocus na lang ho sa loob ng church. Kung paano pagandahin yung church, paano maging komportable ho yung mga nasa church, paano maging masaya yung mga nasa church, para hindi po umalis. At kapag ganun na ho ang sitwasyon ng church, it's dying already. It's dying already. Meron din ho isang article, ang title po is 15 Reasons Our Churches Are Less Evangelistic Today. Ang ginawa po niya ay nag-type po siya sa Twitter. Ang tanong ho is, why do you think many churches aren't evangelistic as they once were? So, yung point niya ho dito, yung mga churches, kapag nagsisimula sila, sila po ay mainit na mainit ho sa pag-reach out. Pero bakit eventually nawawala po yung kanilang init ho sa pag-evangelism o pag-abot ho sa mga nasa labas? At kinumpile niya po yung answers. Ito po yung answers. Do we have the slides? Number 1. Christians have no sense of urgency to reach lost people. Wala pong sense of urgency. No, meaning to say, relax masyado, ano po, yung church, hindi ho nila nararamdaman ho na may urgency yung pag-abot ho sa mga nasa labas. Pangalawa, many Christians and church members do not befriend and spend time with lost persons. Na sila lang, wala silang time to build relationships sa mga non-believers na nasa labas. Na kaya wala silang opportunity na to reach out. Okay? So every day, every weekend, sila magkakasama. Number 3, many Christians and church members are lazy and apathetic. Ano ho sa Tagalog yung lazy? Ano ho sa Tagalog yung apathetic? Yeah. Walang pakialam, walang pakiramdam. Naging tamad na ho, no? So, walang pakiramdam. Number 4, we are more known for what we are against than what we are for. Ibig sabihin, mas kilala yung church bilang, maraming bawal dyan. Yung church na maraming bawal. Yun ho yun. Mas nakilala siya dun sa maraming bawal. Actually, wala naman ho talagang ganong bawal. Well, yung pagkain ho na maraming, hindi po talaga bawal. No? Pagka-Christians, no, puro kainan. Number 5, our churches have an ineffective evangelistic strategy. Hindi po effective yung strategy. Ano po yung ginagawa? You come, rather we go. Ang nangyayari, attend ka naman sa church namin. No? Instead na, once they go, they share the gospel. Okay? So, nakukuha nyo yun. Ang nangyayari, come. Okay? Invite, no? Instead of go and share. Number 6, many church members think that evangelism is the role of the pastor and priest. Pastor lang yan. Pastor lang yung mag-evangelize dapat. Yun ho yung nasa isip nila.
Wala pong role, walang responsibility yung ibang membro. Number 7, church membership today is more than getting my needs met rather than reaching the lost. Self-explanatory na ho yan. Church members are in retreat mode as culture becomes more worldly and unbiblical. So yung church ho nagiging retreat mode. Ibig sabihin, instead ho nagiging worldly ho and madilim ho yung labas, yung church paurong ng paurong. Instead na mas dapat nagiging active ho siya, baligtad. Okay? So po is paurong ng paurong po. Number 9, many church members don't really believe that Christ is the only way of salvation. Number 10, our churches are no longer houses of prayer equipped to reach the lost. Number 11, churches have lost their focus on making disciples who will thus be equipped and motivated to reach the lost. Wala na hong clear direction kung saan ho papunta yung discipleships. Ang discipleships mo naging barkadahan na lang. For the long years, sila pa rin. Okay, wala po yung equipping and eventually sharing the gospel outside. Number 12, Christians do not want to share the truth of the gospel for fear they will offend others. Takot ko silang ma-offend. Wag na lang. Kaysa ma-reject ako. Wag na lang. Number 13, most churches have unregenerate members who have not received Christ themselves. Unregenerate means hindi pa ho talaga Christian. At kung hindi pa talaga Christian isang tao, definitely wala ho siyang desire or burden ho to reach the lost. Makikita ho natin to sa mga nominal churches or kung yung mga umatin po ay mga nominal, they just come every Sunday, they just go out. Number 14, some churches have theological systems that do not encourage evangelism. We have a member ho na galing ho sa isang church for 15 years. Hindi po sila naturuan mag-evangelize. For 15 years, nakaupo lang ho sila buong family. And they realize, hindi po biblical. And then naninibago sila on how to evangelize. But they know kailangan po nilang gawin po yun. Number 15, our churches have too many activities. They are too busy to do the things that they think really matter. Not all activities po of the churches of a church contributes dun sa goal, main goal ng church. Kaya kinakailangan ho, klaro ho ang goal ng church. Kapag nagawa ng activities, is it for discipleship? Is it for evangelism? Campus ministry is for evangelism, right? Yung mga nakita niyo pong men's, women's, for discipleship. That's clear. No? Klaro ho yun. That's why we need to evangelize. If we believe God is sovereign, di ba? Over salvation, we believe na meron hong mga elect ang Panginoon sa school ninyo, sa community ninyo, sa kung saan nandun ho kayo. Meron hong mga people o mga anak ho ang Diyos o pinili ho ang Diyos ho doon. Ang katulad ng turo last Sunday, they need to cry out to the Lord in order to be saved. They need to believe. No, and they need to hear the gospel. And they need somebody who will preach. And that preacher must be sent from the church. Ibig sabihin mga kapatid, the gospel must be preached, must be shared. That's the only way. That's the only way. Sabi ho ni Leonard Ravenhill, any method, evangelism will work if God is in it. Marami hong methods na how to evangelize, right? Pwede kang mag-host sa bahay mo ng isang merienda gathering and then invite your neighbors. Tapos eventually, as you get to know them, di ba, you pray for them and eventually makikita ang kanila na parang somebody na pwede nilang hingan ng prayers and
When the right time comes, di ba? Lalapit sa yan, or you will build relationship, and as you build relationship, makakabuild ka ng trust, and that's the right time you share the gospel, right? Or you're in the school, meron ka mga friends, di ba? And then it so happen na may influence ka sa mga friends mo, no, naniniwala sila sa sinasabi mo, no, instead na kung ano-anong pag-usapan ninyo, di ba? Kung ano-anong gawin ninyo, why not try to introduce Jesus Christ or share the Word of God to them? O if hindi mo magawa, try to invite them sa youth activity. Kung ikaw ay worker, di ba, sa isang opisina, and then, or meron kang mga staff, no, or meron kang kasama, no, and then meron kang relationship sa kanila, you build trust, tama, pag may relationship, and then try to offer a prayer, and try to look for opportunity na kung saan masashare mo yung gospel sa kanila. Sabi nga, any method, okay, will work if God is in it. Nalala nyo last Sunday, di ba? The Holy Spirit, you pray for the person muna, and then pag napag-pray mo siya, di ba? Maghintay ka ng opportunity para makapag-share ka ng gospel. Ang dami yung ways, as long as God is in it. Bakit po natin kailangan i-share yung gospel? Look at 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi ni Paul dito, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. That's the point. Bulag po sila. Spiritually speaking, bulag po sila. Binulag ho ni Satan yung kanilang pag-iisip. Bakit? To keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So, ibig sabihin, ito pong mga hindi po mananampalataya or lost, as the Bible calls them, sila po ay bulag spiritually, sila po ay patay spiritually speaking. So, kung bulag po sila at patay, ano ho ang paraan para sila po ay makakita at mabuhay? It's the light of the gospel. It's the gospel. Kaya nga sabi sa Romans 1:6, the gospel is the power of God unto salvation. That's why the gospel must be preached in order for them to hear, in order for them to believe, in order for them to cry out, and then in order for them to be saved. Because it's only the gospel lies the power of God to save. Nasa Ebanghelyo po ang kapangyarihan ho makapagbago ho ng isang tao. And that's the reason why we go to Great Commission, Matthew chapter 28. Let me read ho, verse 16. Sabi ho dito, now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain of which Jesus had directed them. And when they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. So the last part ho ng kwento ho ng mga disciples, apostles about Jesus Christ, nagkapare-pareho po si Matthew, Luke, and Mark sa pagre-record ho ng last meeting ho nila ni Jesus Christ. So the meeting place is the mountain. Okay? So they went up to the mountain kung saan sinabi ng Panginoon, then they worship Him. And then verse 18, Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. So that's the first thing, authority. Sabi ni Jesus Christ, all authority has been given to me in heaven and on earth. Hindi lang ho sa heaven, pati sa earth. All authority. That means, itong tao ho na nagsasalita at nagbibigay ho ng command ay hindi lang ho basta klase yung teacher. Siya po ay Diyos na may hawak po ng lahat ng bagay sa langit at lupa. And so he said the command is go, therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. So the command is make disciples of all nations. That's the command. Isa lang ho yung command ho dito, that's make disciples of all nations. How? By going, by baptizing, by teaching. So meaning to say, yung commandment ho na make disciples is go.
We do that by going, not by by inviting. Nakukuha niyo po, once a week lang kung tayo dito, every 2 hours, so we cannot do discipleship here. Okay? Every Sunday po is a celebration ng kabutihan ng Panginoon sa atin. Every Sunday is a feeding of God's people, to God's Word. Okay? We cannot evangelize here. Okay? But kaya yun ang point go. Okay, as we go, sabihin ho, after this, balik ho tayo sa ating mga sariling mga buhay. Okay? And then, ano ho yan? Baptizing them in the name of the Son. Bakit babaptize? Because they receive the Word. Tama ho ba? You baptize because they receive Jesus Christ. So that means, as we go, we share the gospel. Okay? We share the gospel, and then once they receive, since God is sovereign, He has the elect. Okay, God elects. We are responsible. Our job is to share the gospel. Si Lord ang magbabago. Tama mo ba? So we don't care. Okay, kung tatanggap sila o hindi. Basta ang gagawin lang natin yung goal natin. That is go and share the gospel. And once they receive the word in Jesus Christ, the next thing is, you baptize them. Ako, pag nakakita ka ng swimming pool, pwede mo i-baptize na, di ba? Sa New Testament, the moment that they receive, they baptize. Walang problema ho yun. Then lastly is teaching. That's discipleship. Teaching them to obey. That's teaching means discipleship. Di ba? You meet once a week for Bible study, katulad ng ginagawa ng mga youth natin, di ba? So that's the command. Okay? The command is make disciples. How? By going, baptizing, and teaching. And then, the last is the promise. The promise is, and behold, I am with you always, 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 till the end of the age. What is that promise? Always. And if we go and make disciples, yun ang promise, then He is with us. Well, on the Bible ho, pagdating ko sa Acts chapter 1, verse 8, alam ho natin yung promise ho na yun is the Holy Spirit. Went out and preached everywhere, while the Lord worked with them. Itong mga apostles ho nito, habang tinatanggap ho nila yung last words from their master, from the last meeting ho, masyado ho nilang sinapuso, naintindihan ho. Kaya ang ginawa ho nila pagkatapos, they went out and preached everywhere. As in everywhere. Now, dumating pa nga sa point na naka-attend pa, nakapunta ho yung iba sa kanila sa malayo pa ho sa Jerusalem, like si Thomas ho sa India. No? And then lahat ho ng apostles ho na nakadinig ho nito, sila po ay binigay ho nila ang kanilang buhay para ho sa gospel afterwards. Kaya ho sila namatay, lahat ho sila except John, namatay ho sila sa isang kamatayan na wala ho sino man ang gusto ho siguro makakagusto. I remember si Peter ho, pinako ng patiwarek. Si Thomas ho ni spear, meron ho sa kanila ay binalatan ng buhay, meron po sa kanila sinunog ho ng buhay. They all suffer for the gospel. Ito ho yung last words ho ng Jesus Christ, the Great Commission. Kung meron ho kayong lolo, lola na mawawala na at magsasalita siya ng mga huling salita, di ba nakapakinig kayo lahat? Yung tenga ninyo nakatutok doon sa kanya. Bakit? Kasi baka mamaya may last will and testament. Baka sabihin ni lolo, may iniwan akong papel sa ilalim ng Santo Niño. Ano yung mga movie? May nakabalot na papel. No? Tapos nakaibig pala sa pinakaloob ng na ano man meron doon. Diba? Bakit? Because last words are important. Tama ba? Yung last words, importante, significant. And that's why we believe yung Great Commission. Jesus Christ could have said many things. Marami mo siyang pwedeng sabihin. Tama? Pero mas pinili niyang ibigay itong command na to. At itong mga apostles, dahil naintindihan ho nila kung gaano po ka-importante itong last words ho nito ni Jesus Christ. Para itong last will and testament eh. They gave their lives for it.
So much so na after ho ng mga apostles ho, may mga disciples na dumating, they also gave their lives for it. Polycarp, I think, stick, ano siya sa isang stick, tapos sinunog siya ng buhay. Si Polycarp po is disciple ho ni John. And afterwards, yung mga sunod pong disciples, missionaries ho, na iniwanan ng kanilang kabuhayan, pamilya, nagpunta sa malayong lugar like William Carey sa India, Adoniram Hudson sa Burma, or si Hudson Taylor sa China, Eric Liddell, they gave their lives for it. And up to today, mga kapatid, this Great Commission stays the same. Hindi ho nagbago. Intact, solid, clear, ang mandato ho ng Panginoon sa bawat Kristiyano at bawat iglesia. Go and make disciples. Proclaim the gospel to all nations. Sabi ho ni Hudson Taylor, siya ho yung missionary sa China, sabi niya, the Great Commission is not an option to be considered, it is a command to be obeyed. Hindi ho siya option na may pagpipilian. Ito po ay commandment. So, ang option lang ho natin is to obey. James Augie says, the mission of the church is to seek and to save them that are lost. To seek and save who are lost. Ang ganda kong ilagay nito sa labas ng pintuan niya, ng church na bago lumabas. Di ba? Para maging klaro sa atin kung ano hong mission ng church. Ang mission ho ng church, kaya ho may church, the very first place, because of Great Commission. Because we are commanded to seek and save those who are lost. And kapag ang isang church, hindi na ho nila ginagawa ho yun, they are a dying church. Si Sam Shoemaker ho, Episcopalian Bishop, sinamarize niya ho yung Great Commission. Sabi niya, ang Great Commission daw, in the Great Commission, ang Diyos daw ay tinawag tayo parang katulad ng pagkakatawag kay Pedro. Ano yun? To be fishers of men. Remember? Sabi niya kay Peter, follow me and I will make you fishers of men. Ang ginawa daw ho natin, binaliktad daw ho natin yung commission, instead na maging fishers of men, naging keepers of the aquarium. Instead na manghuli ng isda, ginawa ho natin, nag-alaga ho tayo ng isda doon sa aquarium. Makuha nyo? Occasionally, sabi niya, kumukuha tayo ng isda sa ibang aquarium at dinalagay natin sa atin. At ganoon din naman sila sa atin. We're all tending the same fish. Ano po ibig sabihin? Ang command ho ng Lord to be fishers of men. That is to seek and save that are lost. Okay? Ang nangyayari ho sa mga churches, they become keepers of aquarium. Nag-aagawan ho sila ng miyembro. Okay? Pagka may magandang church na bago, sikat, magaling, lilipat ho doon. After ilang years, pag mayroon uling bago at mas malaki, lilipat ho doon. After ilang years ulit, lilipat ho doon. Pag pumunta ka doon sa bagong church, kilala mo lahat nandun. Galing sa iba't ibang church. It's like a reunion. Okay? So, that's not the Great Commission, friends. Do you agree? That's not Great Commission. The Great Commission is to make disciples of all nations. Nations means tribe, yung mga grupo ng tao na hindi pa ho nakakakilala sa Panginoon. That means the focus, ano yung focus? Ang focus is to save or so to share the gospel dun sa mga hindi pa ho Kristiyano. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, the focus is to share to the lost. Kaya ho na nagsisimula ho yung
City Church Balanga, doon sa apartment po namin, we just pray ho sa Lord na magpadala ho siya ng mga hindi pa ho mananampalataya or hindi pa ho tumatanggap ho sa Panginoon. And so, after ilang months, one couple, after ilang months, another couple, family after family. Until after a year, naging church na ho tayo. And I could say, karamihan po sa atin dito talaga hong galing ho sa Katoliko. Okay? Dahil yun po yung Great Commission. No? Of course, welcome po lahat. No? Kahit po Kristiyano na gusto umattend ho sa atin, welcome po ang lahat. No? Pero alam ho natin na ang Great Commission po is to seek and save that are lost. In Acts chapter 1 verse 6, ito na ho yung part ho na sabi ho dito, when they have come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Sabi niya, it is not for you to know the times and seasons. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, to the end of the earth. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up a cloud and took him off their sight. Yung Great Commission ho sa Matthew 28, Mark chapter 16, Luke 24, at yung Acts chapter 1 scenario ho ng Holy Spirit, it's the same setting on the mountain, last meeting, last words of Jesus Christ. In other words, they are together. Okay? It's as if ganito ang sinasabi ho ng Panginoon. Bago ho siya umalis, bago niya iwanan yung mga apostles niya, nag-iwan ho siya ng habilin. No? Go and make disciples of all nations, proclaim the gospel, di ba? To those who are lost. But wait, okay? When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power and you will be my witnesses. Okay, so all authority, there's authority na binigay ho sa atin sa iglesia. Okay? And then there's a command that is to proclaim, share the gospel, and there's the promise. The promise is the Holy Spirit. The Holy Spirit will be with us always till the end of the age. Wow! So, ibig sabihin po is, hindi po tayo nag-iisa sa evangelism. May kasama ho tayo. No, kapag ikaw ay nasa eskwelahan, nagsishare ng gospel sa opisina, hindi ka lang nag-iisa. Kasama mo sino? Ang banal na Espiritu, the third person in the Trinity. He is a God. Di ba? Siya ho ang magbabago ho ng puso ng taong sinesyonan mo. Katulad kung paano ka binago ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit po mag-i-empower sa'yo, mag-i-enable sa'yo, mag-i-infill sa'yo. In fact, itong mga disciples, apostles, nung dumating ho yung Holy Spirit sa kanila, doon lang ho nila naalala lahat ng turo ng Panginoon sa kanila. Okay. So, ganun din ho sa atin. Kaya hindi ka dapat matakot. No? Pag mag-share ka ng gospel, hindi ka dapat matakot. Unang-una, hindi naman nila alam yung script mo eh. Then, pangalawa, hindi naman ikaw magbabago, tama ba? Banal na Espiritu. Pangatlo, hindi masasayang effort mo. Bakit? God is sovereign. If God is sovereign, at tumanggap siya, at siya ay pinili ng Panginoon, tatanggap siya. Kung hindi siya tumanggap, probably, it's not yet the time, kung talagang elect siya, or, hindi talaga. So, wala kang kasalanan. Our job is to share the gospel. That's it. We please the Lord when we obey Him. Okay? And when we obey Him, makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. No? In fact, hindi mo kailangan maging magaling para paniwalaan ka nila. Ano ang kailangan? Kailangan mo lang yung buhay mo. Okay? Siyempre naman, kung ang buhay mo ay puro kabisyo, bagsak ang mga grades mo. Diba? Tapos magsishare ka ng gospel. Sabihin nila, nakokopya ka lang sa akin eh. Sisiran mo pa ako ng gospel? O diba? Paano ka makakapag-evangelize kung school bukol ka, diba? O sa opisina.
No, kung tatamad-tamad gano'n, petiks-petiks. Tapos sisira mo yung gospel, yung pinakamasipag. Di ba? I mean, sabi ho ni John MacArthur, you are the only Bible some unbelievers will ever read. Tayo ho minsan, no, yung nakikita ho nila, no, na Bible, no, and your life is under scrutiny every day. What do others learn from you? Do they see an accurate picture of your God? And that's why as we go, share the gospel. As we share the gospel, we make our lives right. Kailangan ho, we build influence. Alam nyo, kapag tayo po ay maayos, nakakabuild tayo ng influence. Ano po yung influence? Ito po yung, meron hong mga taong naniniwala sa atin. Meron bang taong naniniwala ho sa inyo? Yung pang nagsasalita ko kayo, naniniwala pa sila? Meron pa ba? I hope meron pa. Okay? Kasi kung meron, yun ho yung mga tao na posible ho, na gamitin ho kayo ng Panginoon sa kanila. At, share mo lang yung gospel. Kung ano napakinggan mo ngayong Sunday, kung ano natutunan mo sa binabasa mo sa Bible, share mo lang. In fact, kapag nakita ho nila yung buhay mo is hindi naman perfecto, kung hindi nakikita nila na somehow maayos, no? Hindi, konting share mo lang, no? Minsan nga, sasabihin pa nga sa inyo yan, ano bang religion mo? Yan. Nagiging curious sila sa iyo, di ba? Pero of course, di mo na kailangan hintayin, tanongin ganun. Okay? Dapat mag-initiate ka na sa kanila. In Acts chapter 2, si Pedro ay nag-preach po ng gospel sa mga Hudyo. After niya i-preach yung gospel, sabi ho ng mga Hudyo, na-convict ho sila. Sabi niya, Peter, anong gagawin namin? Sabi ni Peter, repent, be baptized. And ginawa ho nila yon. And then, sabi ho sa verse 41, so those who receive His word were baptized, dahil nakatanggap na ho sila, binaptismuhan na, and these were added that day about 3,000 souls. Bakit ninyo? 3,000 souls sa dagdag ho sa church. Wow. Verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. Day by day, those who were being saved. So yung mga naligtas ho, yun na add ho sa kanila. So that means doon ho nag-grow yung church. Okay? Paano? Saan nagsimula? Preaching the gospel. When they preach the gospel, people believe. When they believe, numbers add every day those who are being saved. Tanong, meron pa bang ibang paraan para lumago tayo? Wala na. That's the only way. Matthew 28, last words, apostles receive it, they obey it. Acts chapter 2, they preach the gospel, 3,000 added. Another scenario, they preach the gospel, 5,000 added. They just preach the gospel, friends. Wala nang iba. They just share the gospel. Wala nang iba. At dun ho nag-grow Christianity. Hanggang sa 300 AD, wala na ho magawa yung emperor, hanggang ginawa niya na ho official religion ng Rome, ang Christianity. Hanggang umabot ho sa atin ngayon. One key. That's it. Ano ho yan? Preach the gospel. Preach the gospel. O sabi niyo nga sa katabi niyo, preach the gospel. When I say preach, no, I'm not saying kumuha ka ng pulpito, lagay mo sa harapan ng classroom mo, tapos open your Bible, no. Hindi ibig sabihin ng preach. Preach means proclaim. We proclaim by our living, we proclaim by our words. That means we share the gospel. Tama ba? Have you shared the gospel? Ilan ho sa inyo dito, matagal na Christian. The question is, meron ka na ba ng nasyaran? Meron ka na ba nadala sa Panginoon? If not, ask yourself again, why? Tulad ho ng 15 reasons kanina. Bakit ho dying in church? Because
Some of them lazy. Pathetic. Napakialam. Atin lang, alis. Iba, tinatamad. Iba, ayaw ma-reject. Huwag na lang. Dami-dami kong problema. Isipin ko pa ba sila? Diba? Iba, walang urgency. Nasa hospital na mamamatay na. Hindi pa rin ipag-pray. Hindi pa rin puntahan. Kasi pag ganun ho yung senaryo ho ng church, it's dying. It's dying. Kaya I'm so happy every time, as a pastor, tumatayo dito for 5 years. Pag meron akong isa na 2 bago, sobrang galak ko ng puso. Tayo nyo, tumayo dito ng 5 taon. 300 beses ko magtuturo. Seeing faces every Sunday. The same faces. Alam niyo yung joy, yung prayer ko sa bawat mananampalataya sa church, magbunga ho kayo. Yung magbunga po kayo. Alam niyo yan? Kahit isa lang. Napakalaking katuwaan na ho yun sa pastor. Bilang pagpapatunay na talaga hong gumagalaw ho ang Diyos sa mga buhay po natin. Amen ho ba doon? Hello? Kaya ho, yung church ho natin, pagdating ho natin ng 5th year, ang challenge ko sa atin is, meron kayong mga bago na makakasama ho tayo sa church. Diba? Merong isang missionary ho. Siya po ay bulag. Matanda na ho siya. Nakadinig ho siya ng gospel sa isang missionary ho, nagpunta sa bansa nila, Africa ho siya. So, naging Christian ho siya. Nung naging Christian ho siya, nagkaroon ho siya ng desire, ibahagi po yung Ebanghelyo. So, ginawa niya, pumunta siya sa missionary, nanghingi siya ng Bible. French pa ho yung Bible, kasi tinuruan po sila mag-French. So, sabi niya, dahil bulag ho siya, sabi niya, pwede mo bang i-underline yung John 3:16? So, i-underline ho ng missionary. So, umalis na ho itong matanda. And then yung matanda ho na ito, sinundan ho siya ng missionary. Everyday, pupunta ho siya sa labas ng school. Tapos maghihintay ho siya ng mga boys, ng mga kasilaki nila na lalabas. Tatanungin niya, do you speak English, French? Do you understand French? Sabi nila, yes. Pag sinabing yes, can you read this? Can you read this? Can you read this? John 3:16. Pag sinabing yes, so binasa, si-share niya na ho si Christ. Yun ang ginawa ko ng matanda. Hanggang sa namatay ho siya. Alam niyo, matanda ho na ito, kinukwento na missionary. Sa lahat ho na nasira niyo na, 24 po doon, naging pastor. 24, naging pastor. Matanda, bulag. Matanda at bulag. Sipin niyo mabuti, matanda na, bulag pa. Pero ang nadala niya, 24 pastors. Ginamit po siya ng Panginoon. 24, naging pastor. Wow! Kung sasabihin mo na, Pastor, matanda na ako, wala na akong gamit sa Lord. No way. Pastor, wala naman akong alam eh. Hindi ko pa kabisado yung Bible. Bulag, matanda. Nagsimula ako sa desire. Kaya ho, kung meron kang nakitang solusyon sa gamot, sa sakit, sasalili mo ba yung gamot na yon? Di ba? Hindi. I-share mo yun sa ibang may sakit din, tama? At sabi nga ni Pare, kung gusto mo mag-impok ng kayamanan sa kalangitan,
magagawa mo yon sa pagdadala ng tao papunta sa kalangitan. That is through sharing the gospel. Sabi ni Billy Graham, the greatest form of praise is the sound of consecrated feet seeking out the lost and helpless. Kaya wala hong dahilan, kapatid, para hindi po tayo makapag-share ng gospel. Wala pong ibang valid na dahilan. Believe me, bulag, matanda. Tapos kung sasabihin niyo pong dahilan, ang tanong, bulag po ba tayo? Yeah. Ito, bulag, matanda. Kaya kanina ho sa Olonga po, bawat makaharap ko, Pastor, na-convict po ako sa preaching. Okay. Usap-usap po kami kanina ng men's. Mag-o-offer po kami ng coffee sa plaza habang nagbibigay po ng tracts. Oh. Sabi ko, approve. Basta evangelism, approve. Sabi ko sa kanya. Kailan nyo sisimulan yan? Tapos pinakita nila yung calling card na ginawa ni Sister Jean. Pastor, hindi man lang nabawasan to. Ito yung papamigay namin. Okay. Alam niyo, tuwan-tuwa po ako. Tapos may nagme-membership kasi may isang matanda doon. Pastor, na-convict po ako sa preaching mo. Sabi ko, ako rin po. Sabi niya, sisimulan ko po sa pamilya ko. Sabi ko, alam mo, sister, minsan mas mahirap pa sa pamilya. Okay. Kung hihintayin mo lahat ng pamilya mo maging Christian, baka mamaya matanda ka na. Paano na yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo? Di ba? Kaya it's a reminder for all of us na tayo po ay sumunod sa Panginoon. Kapag hindi po tayo tumusunod, it's a commandment, nagkakaroon po tayo ng sin of omission. Sino sa inyo yung Christian na ho ng more than 5 years? Kasi wala pa tayong 5 years, kaya ako tinanong, more than 5 years. Sige ba? Sige ba? Yeah. Okay. So, kung more than 5 years na ho kayo, just for example, one soul a year. So, dapat may 5 ka na. Conservative yun, di ba? 1 soul a year, 360 days. Parang yun ang pinaka relax, di ba? Meron ka namang 5 souls, ano na sabi? For 5 years. Conservative yun, ha? Now, here's the thing. Kung wala pa sa 5 persons or 5 years, kailangan mong tapikin yung sarili mo, kapatid. I tell you, kailangan mong tapikin yung sarili mo. Pakitapik nyo nga katabi nyo. Sa mga bago, natural lang ho yan. Pero alam nyo ba, yung mga bago, sila pa yung may init minsan eh. Alam nyo ba yun? Naalala ko nung bagong-bago po ako as Christian, grabe, ang nisip ko agad, kung totoo tong gospel, at maliligtas lang yung may Kristo, paano na yung pamilya ko, yung nanay ko, yung mga kapatid ko? Yun agad po iniisip ko, kaya I keep praying. After 8 years, yung mother ko, sumama sa akin sa church. And then after ilang years na, yung brother ko, alam niyo, ang dami ko kasi na magkakapatid, 8 eh. Mahirap pala pag marami magkakapatid. Pamangkin din, madami. So, ang dami kong pag-pray. Minsan, napapagod na ako mag-pray. Sabi ko, mahirap mag-invite kaya pag ikaw pastor. Sige, subukan niya mag-invite. Atin ka naman sa church namin. Tapos pagdating niya, ikaw magtuturo. Di ba? Kaya pag gusto ko, pag hindi ako nagtuturo eh. No? Kasi nakakapag-invite talaga ako. Si Pastor Jana, mag-turo. Sarap mag-invite no, pag hindi ka magtuturo eh. Di ba? Minsan naisip ko tuloy, what if hindi ako pastor? What if evangelist ako? Mas marami kayang kaluluwang banal ako sa Panginoon. Kung lahat ng time effort ko, ibubuhos ko sa pag-evangelize. Di ba? Kaya lang, ito po yung binigay sa akin na calling ng Lord to equip the saints for the work of the ministry. So, our role, hindi lang ako, lahat po tayo, we should evangelize. Okay? We should evangelize. Huwag natin sayangin yung opportunity ho na yan. Kaya ho,
yung ating campus ministry, ako po, I really trust the Lord. God is sovereign. At as He opens new door, ito ho yung atin hong turo sa church. Because I believe ang Diyos ho, siya hong gagalaw ho sa ating kalagitnaan. Sa dami-daming estudyante sa Arellano, ilan ho doon ang pinili ho ng Panginoon at hindi pa ho nakakapakinig ng gospel. Di ba? Kaya pag-pray ho natin yung ating hong alpha. Okay? Pag-pray ho natin si Brother Nathan na mag-super science ho sa loob ho ng Arellano. Hindi super science na galit ha. Kundi may halo. Ay, di ba? Di ba, nung namatay ho si Goku, may halo siya. At yung atin ng mga kabataan na gagamitin ng Lord sa loob. Alam niyo, nung ako po ay estudyante, sobrang, lalo ho nung third year high school po ako nakakilala, sobrang init ko sa Lord. Nung college ho ako, nag-start ho kami ng campus ministry. Sa sobrang desire ko makaabot sa mga kabataan. Sa gitna ho ng school, kakanta ko kami ng Bible study. Even na nagturo na po ako, ang role ko po is magturo ho ng values education. Sinisingit ko yung gospel. Even na nag-apply na po ako sa Manila, nakapag-start po ako ng Bible study sa Trinoma. At yung mga ka-opisina ko sa Baco, nadadala ko po sila sa church. Ganun ho yung desire ko na maibahagi po yung natagpuan ko pong kaligtasan sa Panginoon. Nawa po ay ganun din ho sana tayo. Yung init ho yung apoy. Hingin po natin sa Panginoon yung desire at ibibigay niya po yung ano po. I'd like to end po with this. Sabi ho ni William Barclay, there is no joy in the world like the joy of bringing one soul to Christ. There is no joy in the world like the joy of bringing one soul to Christ. Sabi ni C.H. Spurgeon, to be a soul winner is the happiest thing in this world. With every soul you bring to Jesus Christ, you seem to get a new heaven here upon earth. Kaya ho, let's go and make disciples of all nations. Let's preach and share the gospel. And let's be confident because the Holy Spirit is with us always till the end of the age. Alright? Tayo po'y tumayo at manalangin. Patuloy po kaming papasalamat sa inyo pong reminders sa amin po as a church, sa amin pong iglesia, as we are embarked on the 5th year. Lord, binibigyan nyo kami ng katuruan upang patuloy kami, Lord, na makasunod sa inyo, Panginoon. Maaaring sa punto na ito, kayo po'y nagbubukas ng palatuntunin sa aming iglesia, sa pagbubukas ng campus ministry, Lord, sa pagkapatuloy ng mga Bible studies, Lord, at ng discipleships. Panginoon, patuloy niyo pong bigyan ng desire, ng burden ng bawat isa sa amin. Magmula sa estudyante, hanggang sa manggagawa, hanggang sa empleyado, Lord, hanggang sa negosyante, Lord, sa bawat isa sa amin, maging matanda, aming Ama. Wala po, Panginoong, limitasyon o excuse para po kami hindi ho makasunod, aming Ama. Lord, bigyan niyo kami ng burden, ng courage, Lord. Give us burden as we share it. Courage, Lord, as we do it. And Lord, na makita po namin ang iyong kapangyarihan, nagbabago ng mga patay na kaluluwa, nagbabago ng buhay aming Ama. Paano niyo binago ang aming mga buhay? Ganon din makita po namin sa iba, oh God. Lord, there is no joy in this world than to bring soul to Christ. And Lord, we desire na magkaroon po kami ng ganong experience, ganong kagalakan at magamit po ninyo ang aming mumunting buhay, Lord, upang makapagsalba na iba pang buhay aming Ama. So, gamitin niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po kami ng wisdom. Lord, patuloy niyo ipaalala po sa amin na wala po, Panginoon, kami dapat katakutan dahil kayo po ay nasa sa amin. Ang banal na Espiritu na siyang Espiritu Santo ay patuloy namin kasama na siya magbabago, Panginoon. Lord, salamat po sa iglesyang ito.
Salamat po sa bawat isa. Tunay po na hindi aksidente na dito niyo po kami dinala. Salamat po, Panginoon. Nawa sa susunod na mga linggo, buwan, makita po namin ang iyong galaw sa aming kalagitnaan. And we trust you, Lord, because you are sovereign. And because since we have sovereign God, Lord, alam po namin na hindi masasayang ang effort po namin sa evangelism. And we thank you, Lord, for everything today. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Palapaw natin.